Isang araw, nangongolekta ng panggatong si Javier kasama ng iba pang mga magsasaka sa gubat. Nagsunog ng panggatong ang iba para pausukan ng mga kahoy na gagawing mga uling. Malungkot na umupo si Javier sa gilid ng burol na tinatanaw ang kaharian ng Terabeda habang ito ay natatakpan ng makapal na usok. Umusal ng dasal si Javier at ginawa ang usok sa pamamagitan ng isang hugis na tumatakbong kabayo. Pagkatapos ay kumukupas-kupas pabalik sa usok. Naaliw si Javier sa ginawa niya ngunit nalungkot din ito nang maglaho ang kabayong usok. Dahil dito, naalala tuloy ni Javier ang kanyang inain na si Maria. Matagal niya nang hindi nakikita ang inain simula noong humupa ang sumpa at maibalik sa normal ang kalagayan nito. Maya-maya pa ay nagpasya nang umuwi si Javier. Pinulot niya ang mga panggatong na nilapag niya sa lupa at nagsimulang tumayo, subalit may babaeng tumakbo papunta sa kanya at niyakap siya. "Nakita mo ba?" tanong ni Cecil at parang takot na takot ito. "Ang usok, nakita mo ba?" Hindi, wala akong nakita. Tanggi ni Javier. "Bulag ka ba? Nandito ka. Kaya nakita mo rin. Ito'y gawa ng mahika. Sinasabi ko sa'yo. May salamangkero dito. Dapat nating sabihin sa hari." Tumakbo si Cecil upang isumbong sa palasyo ang nakita. Nataranta naman si Javier at hinabol ang babaeng magsasaka. Hindi, teka! Sigaw pa ni Javier, subalit nakatakbo na palayo ang babae. Makaraan ng ilang sandali, makikitang nakatayo na si Cecil sa harap ng hari habang nakaupo naman sa trono sina Prinsipe Jericho at Prinsesa Raya. Nakapaligid naman sa kanya ang buong royal court habang nasa sulok lang sina Mang Rigor at Javier. Natahimik lang din na nakikinig. "Ang iyong nakita ba ay isang uri ng pangkukulam at sigurado dito?" tanong ni Haring Argo sa babaeng magsasaka. "Opo, kamahalan. Kitang-kita po ito ng dalawang mata ko." Sagot ni Cecil. Nasa tabi lang niya ang isang kabalyero na siyang pinagsabihan niya para ipabatid sa hari ang kanyang nakita sa kakahuyan. "At isinusumpa mo ba ito sa harap ng iyong hari?" Kasunod na tanong ni Haring Argo. "Isinusumpa ko po." Tugon ni Cecil. Marahil ay niloloko ka lang ng iyong mga mata. Isang daya ng liwanag. Sabat ni Jericho. "Ang usok ay buhay at gumagalaw. Sinasabi ko sa inyo, totoong nakita ko at natatakot ako para sa aking sarili." Pagdidiin ni Cecil habang nanginginig ang kanyang boses. "Nagpapasalamat ako sa pagbigay nito sa aking atensyon. Ang iyong katapatan ay hindi mawawala ng gantimbala." Wika naman ni Haring Argo at sumenyas ito sa tauhan. "Salamat, kamahalan." Ang katabing kabalyero ang nag-escort kay Cecil palabas ng throne room. "Hindi ito maaaring magpatuloy," galit na sabi ni Haring Argo. Habulin ko ang responsable, ama. Ipinapangako kung hindi sila makakatakas ng hindi napaparusahan. Pangako naman ni Jericho. "Hindi. Hinihiling ko ang mas malakas na pamamaraan. Ipatawag ang mga ngaso ng mangkukulam." Matigas na utos ng hari. Napabuntong hininga ang buong konseho. "Kamahalan, kailangan bang gumawa ng mga ganitong hakbang?" Sundot naman ni Mang Rigor na medyo nabahala sa gustong gawin ng hari. "Ang mga ngaso ng mangkukulam ay isang pinagkakatiwalaang kaalyado. Ikaw, Rigor, ang kanya magiging tagatulong." Utos ng hari. Siyempre." Sagot na lang ni Mang Rigor kahit napakahirap para sa kanya ang gawin ito. At tukoy na niya sa una pa lang kung sino ang suspect sa krimen. Kaya naman pag-uwi pa lang nila sa bahay ay sangkatutak na sermon kaagad ang inabot ni Javier. "Ilang beses ba, Javier? Ilang beses ko bang ibabaon sa makapal mong bungo na ang iyong mahika ay isang lihim na dapat bantayan ng iyong buhay? Ano bang iniisip mo? Bakit mo ginawa yun?"
Galit na tanong ng matanda. Hindi ko iniisip. Matipid na sagot ni Javier. Pwes, isipin mo iyo. Isipin mo. Nagpunta sa desk si Mang Rigor. Kasiyaan lang naman yun. Dahil nababagot lang ako. Katwiran ni Javier. Ito'y isang mahika at nakita ito ng iba. Sambit ni Mang Rigor. Tama ka naman. Humihingi ako ng paumanhin. Hindi na yung mauulit. Pangako ni Javier at umupo sa ibabaw ng desk ng tiyuhin. Dapat mo nang itago ang libro. Anumang bagay na maaaring kumonekta sa iyo sa pangkukulam o sa anumang paraan. Maotoridad na utos ng manggagamot. Ano? Ngayon na ba? Tanong pa ni Javier. Oo, ngayon, Javier. Ang lalaking ipinadala ni Argo. Kilala ko siya. Pahayag ng matanda. Ang mga ngaso ng mangkukulam? Saad ni Javier. Kilala siya ng ilan sa ganong pangalan. Pero kilala ko siya bilang Arakan. Isa siyang puwersa na dapat iwasan at isaalang-alang. Sagot ni Mang Rigor. Pero hindi ako mangkukulam. Tingnan mo, walang damit o kahit ano. Sabay tawa pa ni Javier at kumpiyansang hindi siya matutukoy ng witchfinder. Hindi naman natuwa ang tiyuhin. Natunaw ang ngiti sa mukha ni Javier. Kukunin ko na ang libro. Umalis na si Javier at pumasok sa kwarto. Gabi na nang makarating si Arakan sa Terraveda na may malaking hawla na hinihila ng kabayo. Lumapit sa kanya ang isang gwardya at seryosong nagtanong sa kanya. Inaasahan ko na yan. Tumalon si Arakan at parang galing sa hukay ang nakakagimbal na boses. Nakasuot ito ng makapal at itim na trench coat at nakaitim na fedora hat. May mga susi pang nakasabit sa leather belt niya at ilang pangil at kuko ng agila. Napatingin sa kanya si Raya mula sa babasaging bintana. Siya na ba yan? Tanong ni Michelle. Oo, maiksing sagot lang ni Prinsesa. Para saan na hawla na yun? Tanong pa ni Michelle. Matagal bago makasagot ang prinsesa. Bakas sa mukha ni Raya ang takot habang nakatitig kay Arakan na may inaayos sa kabayo. Halos hindi ito mag-iisip tungkol sa... Napatingin si Arakan sa bintana at napabuntong hininga si Raya sa takot. Pumasok naman sina Jericho at Haring Argo sa council chambers para pag-usapan ng tungkol sa witchfinder na kanilang inarkila sa pagtugis sa mangkukulam na namataan ng isang magsasaka sa gubat ng Terraveda. Sa katunayan, bihira lang na tumanggap ng trabaho si Arakan dahil abala ito sa ibang mga gawain bukod sa pangangaso ng mga mangkukulam. Kaya nagtataka ang hari kung bakit tinanggap ni Arakan ang trabahong gaya nito. Mahirap din makuha ang serbisyo ni Arakan dahil mahal ang patong niya sa bawat ulo ng mangkukulam, kaya naman nagkaroon ng interes ang hari at sinunggaban ni Arakan ang trabahong paghahanap sa mangkukulam. Kung gayon, saan siya madalas nagsusuot? Tanong ni Jericho sa ama. Sa ibang lupain, kung saan man siya dalhin sa pagtugis ng pangkukulam. Sagot ng hari. Ginagawa niya lahat ng ito sa pangalan mo? Kasunod na tanong ng prinsipe. Ang mga ngaso na mangkukulam ay walang pinaglilingkuran. Siya ang batas para sa kanyang sarili. Tugon ni Haring Argo. Naamoy mo ba? Naamoy mo na ba, Argo? Lumitaw sa madilim na sulok na haligi ang isang matandang lalaki na nakabihis ng itim na trench coat. Sabay napalingon naman sina Haring Argo at Jericho at nakita ang seryosong mukha ni Arakan. Arakan, nasambit ng hari. Nasa paligid lang natin ang baho ng mangkukulam. Nahahawaan nito ang iyong mahusay na lungsod tulad ng isang nakakahawang sakit.
Wika ni Arakan. Tinatanggap kita sa Theraveda, Arakan. Salamat sa pagmamadali mong pumunta rito. Pagpapasalamat ni Haring Argo, lumapit siya at kinamayan si Arakan. Bueno, sana hindi pa ako huli, Para sa bawat oras ay binibilang ko sa digmaan laban sa pangkukulam. Pero hindi madaling pigilan, kumakalat ito na parang sakit. Hinahanap nito ang bata at matanda. Ang mahina ay may kakayahan, ang makatarungan at ang masamang puso. Tinamad ka na ba, Argo? Napapansin ko na parang wala kang ginagawa. Ang iyong dating marangal na Theraveda ay bulok na sa kaibuturan. Nakatayo ka sa bingit na madilim na limot. Mahabang lintaya ni Arakan. Kumakbang ang Witchfinder at nilagpasan ang tulalang hari. Tumingin siya kay Jericho sabay talikod upang harapin muli ang hari. Nasa iyo ako, Arakan. Tutulungan ka na mga kabalyero ko sa anumang paraan na magagawa nila. Saad naman ni Jericho. Ikaw si Jericho, tama? Sambit ni Arakan. Oo, ako nga. Sagot ni Jericho. Isa kang mahusay na mandirigma, kaya ang pinakamagandang kahariang ito ay nakilala. Turan pa ni Arakan. Salamat. Sabay nagbaw si Jericho. Kaya hindi ka masasaktan kapag sinabi kong hindi kita kailangan o ang iyong mga kabalyero. Ang banayad na kasanayan ng pangkukulam ay maaari lamang labanan sa pamamagitan din ng mas banayad na paraan. Mga pamamaraan na hinasa sa mga dekada ng pag-aaral. Mga pamamaraan na ako lamang ang nakakaalam. Wika ni Arakan. Kami ay nagpapasalamat dahil iyong tinanggap ang paghingi namin ng tulong. Wika naman ni Haring Argo. Ngunit ang pasasalamat lamang ay hindi kayang buhayin ng isang tao. Dapat mong ilagay ang pagkain sa kanyang tiyan. Makahulugang sabi ni Arakan. Babayaran ko ang iyong presyo, Arakan, kahit ano man ito. Diretsyong sagot ng hari. Magandang gabi sa inyo. Sabay yuko ni Arakan at umalis na. Arakan, kailan ka magsisimula? Tanong pa ni Jericho. Napahinto si Arakan pero hindi siya lumingon kay Jericho. Nagsimula na ako. Matapit na sagot ng Witchfinder. Pagputok ng araw, tahimik na nakatitig si Arakan kina Mang Rigor at Javier mula sa isang sulok ng bahay habang naglalakad sila sa kalye ng Lower Town. Tinawag niya ang manggagamot at napalingon kaagad ang magtiyuhin at nagulat si Mang Rigor nang makita ang Witchfinder. Rigor, hindi ba? Hindi ko makakalimutan ang isang mukha ng dalubhasa. Wika ni Arakan. Ganon din ako, Arakan. Sagot ni Mang Rigor. Isa ka ng manggagamot ngayon sa naririnig ko. Palagi ka raw nagkakaroon ng pagkauhaw sa kaalaman. Seryosong sabi ni Arakan. Pang-agam yun na kaalaman. Paglilinaw ni Mang Rigor. Tinignan ni Arakan si Javier. Siyempre, sagot naman ni Arakan. Ang aking pamangkin at katulong, si Javier. Pakilala ni Mang Rigor sa pamangkin. Javier, sambit ni Arakan. Medyo kinabahan naman ang binata sa mainit na titig sa kanya ng Witchfinder. Parang may kung anong ibig sabihin ang mga matang ito sa kanya. Umiwas ng tingin si Javier at di na sumagot. Naway maging mabunga ang iyong investigasyon, Arakan. Gayunpaman, ipagpaumanhin mo sana. Meron pa kaming dapat gawin. Paalam ni Mang Rigor. Tumalikod na sila ng pamangkin at umalis na. Natural. Javier, ani ni Arakan. Napalingon agad ang magtiyuhin at parang namutla si Javier.
Mayroon akong mga ilang katanungan na nais kong sagutin mo. Maaari bang pumunta ka sa aking silid sa loob ng 1 oras? Tumangulang si Javier at umalis na sila ng tiyuhin. Hinatid lang sila ng tanaw ng witchfinder. Makalipas ang 1 oras, tinupad ni Javier ang paanyaya sa kanya ni Arakan. Naabutan niya nagsusulat sa sariling desk ang witchfinder gamit ang isang balahibo ng agila na nilulubog sa tintang nasa loob ng pinapyas na buto ng tao. Nakatayo lang si Javier sa harap ng desk. Matagal mo na bang alam na ang pangkukulam ay ginagawa sa paligid ng Terraveda? Seryosong tanong ni Arakan. Oo. Ibig kong sabihin, siguro. Hindi makapagsalita ng maayos si Javier sa kaba. Hindi. Hindi ito may tatanggi. May nakasaksi. Sambit ni Arakan. Oo, alam ko. Sagot ni Javier at naupo sa silya. Alam mo bang pinangalanan ka ng babae bilang saksi? Nagulat si Javier. Pero, tumigil sa pagsusulat si Arakan. Nakausap ko na siya. Medyo may malinaw siyang kaisipan mula sa bagay na iyon. Wika ni Arakan. pero hindi ako naging saksi. Tanggi ni Javier. Ay, pasensya na. Baka nagkamali lang ako ng narinig. Itinatanggi mo ba na naroroon ka sa oras ng insidente? Tanong ni Arakan. Oo. Ay, hindi. Nandoon ako. Tugon ni Javier. Pwes, kaya nakita mo rin ang kabayong pinasayaw mula sa usok. Tugtong ni Arakan. Nakita ko yung usok, pero usok lang yun eh. Wala na ako nakitang iba. Sagot ni Javier. Sinasabi mo bang nagsisinungaling siya? Seryosong tanong ni Arakan. Hindi ko sinabi yun. Sabi ko, hindi ko nakita yung nakita niya. Paglilinaw ni Javier. Pwes, paano nangyari yun? Nakakapagtaka. Paano makikita ng isang tao ang isang bagay at ang isa ay hindi? Malumanay na sabi ni Arakan. Hindi ko maipaliwanag. Sambit ni Javier. Nalilito akong magpaliwanag sa sarili ko. Maliban kung ikaw ang nagsagawa ng mahika. Sarkastikong tumawa si Arakan sa sariling biro. Hindi ako. Kalmadong sagot ni Javier, subalit sa loob niya ay parang sasabog na siya sa kaba. Mapapatunayan mo bang hindi? Panunubok ni Arakan. Hindi nga. Maikling tugon ni Javier. Yun na lang muna. Tumayo si Javier para umalis. Nagpatuloy naman sa ginagawa si Arakan. Sa ngayon, dugtong pa ng witchfinder sabay tiningnan sa mata si Javier. Umiwas ang binata at lumabas na sa malaimpyernong silid na iyon. Kinabukasan, iniharap ni Arakan ng 3 babae sa harap ng korte bilang mga witnesses. Magsalita ka, huwag kang matakot. Utos ni Arakan sa babaeng saksi na si Bea. Nag-iigib ako ng tubig sa balon, kamahalan. Nang makita ko sila. Mga mukha sa tubig. Nakakakilabot ang kanilang mga mukha. Parang mga taong nalunod. Sumisigaw. Sumisigaw. Nanginginig na sabi ng babae habang ito ay umiiyak. Hinawakan siya ni Arakan sa balikat at huminto kaagad si Bea. Wala akong ginawang ganun, pangako. Bulong ni Javier sa tiyuhin na habang nasa tabi lang sila at nakalaho sa mga taong nakikinig. Nagtataka din ito dahil wala man lang si Cecil sa mga babaeng witness na nakapila sa harapan ng hukuman. Sabihin mo sa kanila kung ano ang iyong nakita. Utos naman ni Arakan kay Ana. Isang duwende na sumasayaw sa mga baga. Sumasayaw ito sa apoy at nagsasalita ito, kamahalan. Halos tumigil ang puso ko sa takot. Sagot naman ni Ana.
Gaya ng narinig mo, kamahalan, ang pangyayari sa kakahuyan ay simula pa lamang, ha? Lumapit si Arakan sa pangatlong saksi. Napabuntong hininga ang hari at tila pinipigilan lang ang sarili. May isang mangkukulam, kamahalan, sa may liwasan. May mga nilalang na tumatalon mula mismo sa kanyang bibig. Lintaya ni Linda. At anong klaseng nilalang? Tanong ni Arakan kay Linda. Mga palaka po, kakulay ng berde, malansa ng mga bagay na kasinlaki ng iyong kamao. Sagot naman ni Linda. Ang mangkukulam ay tumatawa lang sa iyong harapan. Kahit ngayon ay umuuspong ang mahika sa mga lansangan ng Terabeda. Wika ni Arakan kay Haring Argo. Halos hindi ako makapaniwala. Nasambit lang ng hari. Ngunit ito ang katotohanan, kamahalan. Sa kabutihang palad, nagamit ko ang bawat aspeto ng aking estilo upang dalhin ang bagay na ito sa mabilis na resolusyon. Lintaya ni Arakan. Ang mangkukulam, may pinag-iinalaan ka na ba? Napatayo si Haring Argo sa trono. Oo, nahanap ko na siya, kamahalan. Ngunit ikinalulungkot kong sabihin, nakatayo siya sa gitna natin at sa mismong silid na ito. Panimula ni Arakan. Lumalim ang paghinga ni Raya at nag-ingay ang konseho at nagkaroon ng bulong-bulungan ang mga tao. Ang aking mga pamamaraan ay hindi pa nagkakamali. Ang aking mga natuklasan ay hindi mapag-aalinlangan. Ang mga katotohanan ay tumutukoy sa isang tao at isang tao lamang. Ang batang lalaki, si Javier. Sabay turo ni Arakan kay Javier. Nagulat ang lahat sa narinig at napatingin lahat sa binatang halos binuhusan ng malamig na tubig sa pagkaputla. Si Javier, pwede ka bang magseryoso? Medyo natatawang sabi ni Jericho. Napailing naman si Michelle at hindi rin naniniwala. Ito'y kapangahasan! Wala kang ebidensya! Galit na sabat ni Mang Rigor. Hindi may tatago sa akin ang mga gamit ng mahika. Natitiyak ko na ang masusing paghahanap sa silid ng batang lalaki ay maghahatid sa atin ang lahat ng kailangan natin. Paliwanag ni Arakan. Javier, ani ni Haring Argo. Napalunok ng sunod-sunod na laway ang binata. Wala akong tinatago sa kanya. Sagot naman ni Javier. Umupo ang hari sa kanyang trono. Napakahusay. Mga bantay, uliin ang bata. Hayaang magsimula ang paghahanap. Makapangyarihang utos ni Haring Argo. 2 gwardya ang dumakip kay Javier at dinala siya sa ilalim ng kastilyo kung saan dito ikinulong at binartolina si Mang Marlon. Samantala, dinurog at binasag naman ng mga gwardya ang mga ari-arian ni Mang Rigor sa kanilang paghahanap ng mga mahiwagang bagay na magtuturo tungkol sa gawaing mahika. Halos bumaliktad na ang tahanan ng manggagamot nang kumalat sa sahig ang mga babasaging baso, pinggan, paso at mga papeles ng marahas na halugugin ng mga kawal ang 4 na sulok ng bahay. Maging sa kasulok-sulukang bahagi ay hindi rin nakaligtas. Mag-iingat naman kayo, pakiusap. Yan lang ang aking gawain sa buhay. Pakikiusap ni Mang Rigor, ngunit umaktong bingi ang mga gwardya at tila walang naririnig. Suklayin ang bawat pulgada. Ang mangkukulam ay isang dalubhasa sa pagtatago. Utos naman ni Arakan. Wala ka mahanap dito, Arakan! Wika ni Jericho pagpasok niya sa loob ng bahay. Ako magdidesisyon yan. Doon sa likod ng tapestry na ito, doon itaas ang mga bangkito. Siguraduhin suriin kung may mga guwang na binti. Doon sa mga bote ng pulbos na iyon. Sunod-sunod na utos ni Arakan. Tinungo naman ito ni Nicolas at di sinasadyang masagi ang isang malaking bote. Nahulog iyon at nabasag at may nakitang bracelet sa loob. Heto! Pinakita ito ni Nicolas kay Arakan. Isang anting-anting o agimat.
Alam mo ba, manggagamot, na ang iyong pamangkin ay nangongolekta ng mga instrumento ng pangkukulam? Nakangiting wika ni Arakhan. Hindi. Tanggi ni Mang Rigor. Lumapit naman si Jericho at tinignan ang bracelet. Gawa ito sa pilak at tingga na may amulet sa gitna. Bueno, tapos na ang ating gawain. Kailangan kong itong ipaalam sa hari. Tumalikod si Arakhan. Arakhan, alam kong tiyak na hindi kay Javier ang agimat na yan. Pahayag ni Mang Rigor. Oh, kung gayon, kanino ito? Sarcastic na tanong ng Witchfinder. Huminga ng malalim ang matandang manggagamot. Ito'y pagmamay-ari ko. Matapang na sabi ni Mang Rigor. Napangisi lang si Arakhan. Kinabukasan, binuksan ni Jericho ang selda ni Javier at nadatnang nakaupong nakatukod ang mga tuhod ni Javier habang ito ay nanginginig sa takot. Malaya ka nang umalis. Wika ni Jericho. Isang gwardya ang nag-escort kay Javier palabas. Ngunit nadaanan ni Javier sa may pasilyo ng dungeon ang tiyuhin na ine-escortan din ng isang gwardya papasok sa kanyang selda habang nakagapos ang kamay nito. Tio, anong nangyayari? Naguguluhang tanong ni Javier. Lumagpas sila sa isa't isa. Huwag ka nang magsalita, Javier. Wala kang ibang gagawin. Ipangako mo sa akin. Pakiusap ni Mang Rigor sa pamangkin. Dali-daling umuwi si Javier at nadatnan niyang nakakalat ang mga kagamitan sa bahay. Puno ng basag-basag na bote ang paligid. Nakakalat sa sahigang punit-punit na mga libro at mga nasirang lamesa, silya at aparador na animoy dinaanan ng mabalasik na bagyo ang tahanan nila. Nanlumo siya sa nadatnan at tila hindi makatao ang ginawang paghalughog ng mga kawal sa kanilang mumunting bahay. Lumapit si Javier sa mesa at itinayo niya ang basag na mga tube na ginagamit ng tiyuhin sa pag-eksperimento at paggawa ng gamot. Napabuntong hininga si Javier at napuno ng galit at puot ang puso niya. Samantala, kasalukuyan namang naghahaponan sina Haring Argo at Jericho at kasalo nila sa mahabang lamesa si Arakhan na kumakain ng karne ng usa na inihain sa kanya ng hari. Pinaglilingkuran ako ni Mang Rigor ng walang humpay na dedikasyon. Kung wala ang kanyang kaalaman, ang kanyang karunungan, hindi ako nakaupo ngayon dito. Wika ng hari sabay lagok ng alak. Masyadong malaki ang pananalig mo sa kanya, kamahalan. Malaking pananampalataya. Sa katunayan, hindi siya nararapat na isaalang-alang na nagsasagawa ng pangkukulam. Pero may lumabas na ebidensya. Saad ni Arakhan sabay punas ng panyo sa bibig. Si Mang Rigor, nagkakamali ka. Sabat ni Jericho. Hindi, Jericho. Nagsasabi siya ng totoo. Alam na alam ko ang kanyang nakaraan. Ngunit mayroon akong dahilan upang maniwala na siya ay tumalikod na sa pangkukulam. Sagot ni Haring Argo na ikinagulat ni Jericho. Hanggang ngayon, ani ni Arakhan. Hindi namin alam yun. At itong anting-anting na nakita mo, maaring ito ay isang hangal na pagkakamali lang. Sambit ni Haring Argo. O baka bumalik na siya sa dating nakagawian. Wika ni Arakhan. Dapat natin siyang bigyan ng benepisyo ng pagdududa. Tiyak yun. Mungkahi ni Jericho. Bakit? Sagot ni Arakhan. Biglang natahimik ang prinsipe. Gayunpaman, merong isang tiyak na paraan upang itatag ang kanyang pagkakasala. Alam kong epektibo ang iyong pamamaraan, Arakhan. Ngunit si Rigor ay matanda na. Hindi niya kayang tiisin ang ganoong pagtrato. Sabi naman ng hari, ito ang tanging paraan para mawala ang pagdududa sa iyong isipan. Napaisip naman ang hari. Kumain ng karne si Arakhan at uminom ng alak.
Tinitigan niya si Haring Argo na tila ba may bumabagabag sa isipan nito. Kinabukasan, pinuntahan ni Arakan si Mang Rigor sa selda at binuhusan niya ng malamig na tubig ang natutulog na matanda. Anong oras na? Tanong ni Mang Rigor. Oras na para magtapat ka. Sagot ni Arakan. Kinagis sa tabi ang timba at lumabas sa selda. Kinaladkad naman ng 2 gwardya ang matandang manggagamot at nilabas sa selda. Ang anting-anting ay isang reliko mula sa nakaraan. Isang alaala. Wika ni Mang Rigor habang ito ay nakaupo na sa silya. Ngunit ang mga naturang bagay na iyon ay pinagbabawal sa sakit ng kamatayan. Tiyak, dapat mong malaman ito. Ani ni Arakan. Nagkamali akong ingatan ito. Humihingi ako ng paumanhin para dito. Sagot ni Mang Rigor. Kung gayon, magandang simula iyon. Ito ay isang mahusay na simula. Ngunit hindi pa sapat. Masama sa akin ito. Saad ni Arakan. Arakan! Sambit ni Mang Rigor. Mga gwardya! Sigaw ni Arakan. Inihagis ng mga gwardya si Mang Rigor pabalik sa kanyang selda. Pagkatapos ay paulit-ulit siyang tinanong ni Arakan sa loob na parang bingi. Malinis ba ang iyong konsensya noong nagsasanay ka ng mahika? Noong mga araw ng dakilang paglilinis? Tanong ni Arakan. Hindi na ako gumamit ng mahika sa loob ng maraming taon. Sagot ni Mang Rigor. Pero ang iyong pamangkin ay nagsasagawa pala ng instrumentong pangkukulam. Wika ni Arakan. Gamit ko yun. Wala siyang kinalaman dito. Tugon ni Mang Rigor. Pero tinuruan mo siyang magsanay ng mahika? Kasunod na tanong ni Arakan. Hindi. Matapid na sagot ni Mang Rigor. Ikaw ay kaaway ng kahariang ito. Ikaw ay kaaway ng iyong hari. Ani ni Arakan na galit. Hindi. Malinis ang aking konsensya. Gusto kong uminom ng tubig. Pakiusap. Pakiusap ni Mang Rigor. Halatang nanunuyo na ang labi niya sa kawalang tubig buong magdamag. At magkakaroon ka nito kapag umamin ka na. Alok ni Arakan. Mas gusto kong mamatay na lang sa uhaw, Arakan. Tugon ni Mang Rigor. Nagkibit balikat lang si Arakan. Sa sumunod na gabi, nakita ni Javier si Mang Rigor na kinakaladkad palabas ng kanyang selda. Pumunta si Javier sa kuweba ng dragon para humingi ng tulong dito. Anong problema, batang mangtatawas? Napakaputla mo. Wika ni Gamora. May ginawa akong katangahan. Bobo, tanga. At ngayon ang tiyuin ko ang magbabayad para dito. Sagot ni Javier. Pero walang kahulugan sa akin si Rigor. Sambit ni Gamora. Mabilis na nainsulto si Javier. Malaki ang kahulugan niya sa akin. Galit na sabi ni Javier. Napakahusay. Sabihin mo sa akin kung ano ang nangyari. Ani ni Gamora. Isang mangangaso ng mangkukulam ang dumating. Inaresto niya si Tio dahil umano sa pangkukulam. Ngunit ako ang tunay na salamangkero. Salaysay ni Javier. Tama. Sa palagay ko nga ikaw yun. Anas ni Gamora. Pwes, aamin na ako. Ito lang ang paraan para mailigtas siya. Saad ni Javier. Kung gayon, pinagpapatuloy mo pa rin ang katangahan mo. Sarcastic na sabi ni Gamora. Hindi ako magsasakripisyo ng pamilya para iligtas ang sarili ko. Matigas na sabi ni Javier. Matapang magsalita, ngunit si Rigor ay napapahamak na. Kung aaminin mo ito, susunugin lang kayong dalawa ng mangangasong iyon. Turan ni Gamora.
Pero ako naman talaga ang may kasalanan. Hindi mo ba naintindihan? Wika naman ni Javier. Magaling, batang mangtatawas. Ngunit unawain mo ito. Kung mamamatay ka, ilalagay mo lang sa panganib ang buhay ng lahat ng umaasa sa'yo. Makahulugang sagot ni Gamora. Pwes, dapat may magagawa ako. Dapat meron. Tulungan mo ako. Pakiusap ni Javier. Javier, nakita ko nahihirapan ka dito. Ngunit hindi kita matutulungan dahil hindi ko rin alam kung paano. Malungkot na sabi ni Gamora. Hindi ako pwedeng tumabi at panoorin na lang si Tio na mamatay. Hindi ko kaya. Tugon ni Javier. Malungkot na umiling si Gamora. Ikinalulungkot ko. Lumipad si Gamora at pinanood lang ito ni Javier na lumipad. Sa kabilang dako, inusisa muli ni Arakan si Mang Rigor sa loob ng kanyang piitan. Nakaupo ito sa isang silya habang umiikot sa kanya si Arakan. Isa kang taksil! Isa kang impostor! Ang pangkukulam ang buong tangi mong pinanglilingkuran. Galit na sabi ni Arakan. Ang hari lamang ang aking tapat na pinaglilingkuran. Sagot naman ni Rigor. Sa paanong paraan mo siya pinaglilingkuran? Nagsisinungaling ka sa kanya. Nilabag mo ang kanyang mga batas. Sinira mo ang tiwala niya. Wika ni Arakan. Iniligtas ko ang buhay niya. Nagamot ko na ang mga anak niya. Pinoprotektahan ko ang kanyang mga anak. Dagdag pa ni Mang Rigor. Nagamot mo na ba ang kanyang anak na babae? Seryosong tanong ni Arakan. Sinikap kong tulungan ng lahat na nangangailangan. Tungkulin ng isang manggagamot na gawin ito. Tugon ni Mang Rigor. Si Prinsesa Raya ba? Saad ni Arakan. At sa iba pa. Sagot ni Mang Rigor. Para sa anong sakit siya nakatanggap ng panggagamot na ito? Tanong ni Arakan. Siya ay nagdurusa at nakakaranas ng mga bangungot. Pahayag ni Mang Rigor. Nakikita ko nga. Makahulugang sabi ng Witchfinder at napaisip ito ng malalim. At gaya nga ng sinabi ko, pakiramdam ko ay tungkulin kong tumugon sa mga nangangailangan. Dagdag pa ni Mang Rigor habang siya ay nakayuko. Subalit mukhang nasobrahan yata siya sa kanyang mga sinabi. Tiyak na magdududa si Arakan kay Raya. Oo. Mukhang gusto mong ibahin ang usapan, Rigor. Siguro ako na mismo magtatanong sa kanya. Wika ni Arakan. Napatitig dito si Mang Rigor pero ngumisi lang sa kanya ang Witchfinder. Isang gabi, biglang nagising si Mang Rigor. Bumangon siya at nakita niyang malungkot ang mukha ni Raya habang ito ay dinadala sa isang silid sa mga piitan kung saan dito siya inimbestigahan ni Arakan at si Javier. Pagpasok ni Raya sa kwarto, nabungaran niya kaagad si Arakan na hinihilera ang iba't ibang tools at equipments na nakalapag sa mesa. Kitang inaayos ni Arakan ang isang neck cuffs at itinabi iyon sa stance baton, belts, spike baton at Iron Maiden na ginagamit ng Witchfinder sa pangtotorture sa mga nauhuling mangkukulam. Pinaupo ni Arakan si Raya sa restraint chairs na katabi ng kanyang desk. Hindi mo na kailangan mag-alala, prinsesa. Hindi kita ikukulong ng matagal. May maliit lang na detalye na nais kong linawin. Ngayon, totoo bang nakatatanggap ka ng gamot ni Rigor para sa mga bangungot? Umupo si Arakan sa sariling desk at tumango naman si Raya. At si Rigor ang doktor ng hukuman. Siya ba ang nagsagawa ng mga paggamot na ito?
Ang potion na ito? Dagdag pa ni Arakan. Oo, Mahinang sabi ni Raya. Pasensya na. Pwede bang lakasan mo magsalita? Kumuha ng panulat si Arakan at tinusok sa paintang tinapyas na bungo ng tao. oo. Maikling sagot ni Raya. Salamat. Ngayon, maaari kang umalis. Wika ni Arakan. Napangiti si Raya ng maluwag at tumayo na para umalis. Sa palagay ko, hindi mo alam kung ano ang laman ng mga potion na ito, di ba? Sambit ni Arakan. Napahinto ang prinsesa sa pinto. Ay, hindi. Paglingon ni Raya. Hindi. Hindi, syempre hindi. Hindi ka isang manggagamot kung tutuusin. Kaya, para sa lahat ng alam mo, ang mga potion na ito ay maaaring nakapagtataka. Ang iyong mga bangungot ay produkto lang ng isang potion na elixir, tama ba? Pahayag ni Arakan. Oh, napapanaginipan ko ito bago ako simulang gamutin ni Mang Rigor. Tugon ni Raya. Ngunit ang mga panaginip na ito, bumuti ba o lumala ang mga ito mula nang simulan kang gamutin ni Rigor? Seryosong tanong ni Arakan. Sandaling natigilan si Raya. Mas malala. Matipid na sagot niya. Gaya ng iniisip ko. Salamat. Ikaw ay lubos na nakatulong. Nakangiting wika ni Arakan.